Breaking news, ultimate weapon ng Ukraine mula Germany parating na. Sa patuloy na tumitinding tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine ay isang nakagugulat na balita ang sumambulat matapos ianunsyo ng Germany ang isang ultimate weapon na paparating at madaragdag sa weapons arsenal ng Ukraine. Gaano nga kaya katindi ang sandatang ito? Ano ang mga kaya nitong gawin na posibleng baguhin ang takbo ng digmaan kontra sa Russia? At higit sa lahat ay ano ang tugon ng Moscow dito? Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Kakalabas lang ng balita na magpapadala ang Germany ng Taurus missiles sa Ukraine. Hindi ito mga ordinaryong armas o sandata dahil kaya nitong tunawin ang mga target mula 300 milya ang layo. Nangyari ito matapos ipahayag ni Chancellor Friedrich Merz na kailangang palakasin ng Europe ang military support nito pagkatapos ng disappointing meeting ni Zelensky kay Trump noong nakaraang linggo. Ayon kay Merz, hindi daw iyon ang kinalabasan na gusto ni Zelensky. Sabi pa niya, "I think I can say that here too." Ang Taurus KEPD 350 ay ang pinaka-advanced na long-range missile ng Germany. Bawat isa ay may 1,000 pounds warhead na tumatagos muna sa mga bunker bago sumabog. Sa makatuwid, matagal nang humihingi ang Ukraine ng ganitong missiles. 2 taon na silang nagre-request. Pero lagi itong tinatabla ng Germany hanggang ngayon lang. Kaya may mga nagtatanong kung bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang meeting kasi sa White House noong ika-17 ng Oktubre ngayong taon sa pagitan ni Trump at Zelensky ang nagpakita ng pagbabago ng posisyon ng Amerika. Nang tanungin si Trump kung magbibigay ba siya ng long-range Tomahawk missiles, sagot niya, "Mas gugustuhin kong hindi nila kailanganin ng Tomahawks. Mas gugustuhin kong matapos na ang digmaan." Dagdag pa niya, "Mahusay nga sila pero kailangan din namin sila. Kaya hindi ko alam kung ano ang magagawa natin tungkol diyan." Hindi lang ito simpleng diplomatic talk. Ang military aid kasi ng US sa Ukraine ay tuluyang bumagsak mula 75 bilyong dolyar hanggang sa pinakamababang level mula nang magsimula ang digmaan. Samantala, ang Europe naman ay tumaas ang suporta sa 75 bilyong dolyar, mas mataas pa kaysa sa kontribusyon ng Amerika sa unang pagkakataon. Diretsahang hinarap ni Chancellor Merz ang pagbabagong ito. Sabi niya, kailangang mas tumulong pa ang Europe dahil matatapos lang ang digmaan kung militarily malakas ang Ukraine. Sinabi naman ni Trump na makikipagkita siya kay Putin sa Budapest para pag-usapan ang pagtatapos ng digmaan pero walang opisyal ng Ukraine na inimbitahan sa mga pag-uusap na ito. Dahil wala nang siguradong suporta mula Amerika, kailangan ng Europe ng mga armas na kayang baguhin agad ang sitwasyon sa battlefield. At yan mismo ang nagagawa ng Taurus missiles. Lumilipad ito ng 600 milya kada oras malapit sa lupa para makaiwas sa radar detection. Meron itong AI navigation system na kayang kabisaduhin ang target kaya hindi ito madaling ma-jam. Ang pinakaimportante, kaya nitong abutin ng Moscow mula sa teritoryo ng Ukraine. Alam ito ng Russia. Nang magbigay ang Britain ng Storm Shadow missiles na may 200 milyang range, agad inilayo ng Russia ang mga critical assets nila mula sa border. Kaya kung Taurus missiles na ang gagamitin, mapipilitan silang umatras pa ng karagdagang 100 milya o higit pa. Pero hindi lang missiles ang usapan dito. Ang European Union ay nangakong magbibigay ng mahigit 200 bilyong dolyar para sa Ukraine hanggang 2027. Germany ang nangunguna sa effort na ito na may 50 bilyong dolyar na direct military aid at pinag-iisipan pa nila ang isang unprecedented move, ang mag-train ng Ukrainian troops mismo sa loob ng Ukraine. Kapag natuloy iyon, ito na ang magiging pinakamalalim na military involvement ng Europe. May mga kumpanyang military contractor ng Germany na tumanggap na ng orders para pabilisin ang production. Ang Rheinmetall lang ay magde-deliver ng 40 Leopard tanks at 20 Marder fighting vehicles bago matapos ang taon. Sumali rin ang France sa pamamagitan ng Caesar artillery systems. Ang Poland naman ay nagbigay ng 300 tangke at ang Netherlands ay nagbigay ng F-16 fighter jets. Ipinaliwanag ni Chancellor Merz kung gaano ito kahalaga. Sabi niya, hindi pwedeng sumuko ang Ukraine dahil pagkatapos noon aatakihin ng Russia ang susunod na European country. May mga intelligence report na sumusuporta sa warning na ito. Kahit nawalan na ng 500,000 casualties, may 700,000 tropa pa rin ng Russia. Lumipat na rin sila sa wartime production mode kung saan gumagawa sila ng 3,000 tangke bawat taon.
kinumpirma ni Putin sa mga pahayag niya ang mas malawak na ambisyon. Ayon kay Putin, layunin ng conflict na denazify ang buong Eastern Europe, hindi lang ang Ukraine, kaya ganito ka-urgent ang Europe ngayon. Habang si Trump ay pursigido sa negotiations at hindi pa sigurado ang support ng US, nakikita ng mga leader ng Europe na mabilis nang nagsasara ang bintana ng oportunidad. Sabi ni Hungarian Prime Minister Viktor Orban na siya ring mag-host ng Trump-Putin Summit, nakanda kami. Pero ang sobrang sigla niya ay nagdulot ng pangamba sa ibang European allies dahil baka magresulta ito sa kasunduang isusuko ang teritoryo ng Ukraine. Inamin mismo ni Zelensky ang pressure. Sabi niya, kitang-kita na natin na nagmamadali ang Moscow na ipagpatuloy ang pag-uusap pagkadinig pa lang nila tungkol sa Tomahawks. Ngayon, nagbago ng malaki ang dynamics dahil sa desisyon ng Germany tungkol sa Taurus missiles. Hindi tulad ng mas maiiksing range weapons, ang Taurus missiles ay threat sa mga strategic site ng Russia na dati ay itinuturing nilang ligtas. Kasama rito ang Kerch Bridge na nagdudugtong sa Russia at Crimea, mga command center sa Rostov at mga supply depot sa mga okupadong teritoryo. Lahat ngayon ay vulnerable na. Agad namang nag-react ang Russia. Inanunsyo nila ang pag-deploy ng Kinzhal hypersonic missile sa Belarus na kayang abutin ang Berlin sa loob lang ng ilang minuto. Pero ito ang totoong kinatatakutan ng Russia. Ang Taurus missiles ay hindi lang basta sumisira ng target. Ang bunker-busting capability nito ay kayang tamaan ang mga underground command posts kung saan nag-ooperate ang mga general ng Russia. Dumarating ang teknolohiyang ito habang dumadaan ang Ukraine sa pinakamahirap nitong taglamig. Noong nakaraang buwan lang, nakasakop ang Russia ng mahigit 200 square miles kung saan ito ang pinakamabilis na pag-usad nila sa loob ng 2 taon. Napagtanto ng mga leader ng Europe na kung walang mga game-changing weapons, baka mapilitang tanggapin ng Ukraine ang mga kondisyon na hindi pabor sa kanila. Maaaring magsimula ang unang batch ng Taurus deliveries sa loob ng ilang linggo. Ang training naman ng Ukrainian crews ay aabutin ng at least 3 buwan. Pero ang mahalagang tanong, makakarating ba talaga ang mga Taurus missiles na ito sa Ukraine o isa na naman itong pangakong mapapako? Pero kung pagbabasehan ang track record ng Germany, malamang ay tutuparin nila ito. Kapag nangako sila, tinutupad nila, katulad ng Leopard tanks na ngayon ay nangunguna sa mga counter-offensive ng Ukraine. Samantala, winasak naman ng Ukraine ang pinakamalaking oil refinery ng Russia sa isang matinding drone strike. Ang Novokuybyshev Refinery ay nagpoproseso ng 9 na milyong tonelada ng crude oil bawat taon. Ibig sabihin, halos 10% ng kabuuang kapasidad ng pagre-refine ng Russia ay naglaho sa apoy. Tinamaan ng Ukraine ang pasilidad gamit ang mga long-range drones diretsong tumama sa mga fuel storage tanks sa Samara region. Mahigit 12 oras nag-alab ang apoy. Nangyari ito habang bumaba na ng 26% ang oil export revenue ng Russia kumpara noong nakaraang taon. At ngayon, nawala pa sa kanila ang isa sa pinakamalaking pinagkakakitaan nila. Pero bakit nga ba tinarget ang partikular na refinery na ito? Ang Novokuybyshev facility kasi ay hindi lang malaki, critical ito sa war machine ng Russia. Dito, ginagawa ang jet fuel na nagpapatakbo sa mga bomber aircraft ng Russia sa himpapawid ng Ukraine. Dito rin ginagawa ang diesel na ginagamit ng mga tangke ng Russia na sumusugod sa mga posisyon ng Ukraine. Kung wala itong refinery, haharap ang Russia sa agarang fuel shortage sa buong Southern Military District nila. Kinumpirma ito ng Ukrainian General Staff sa kanilang pahayag. Ayon sa kanila, patuloy na nagsasagawa ang mga defense forces ng Ukraine ng mga hakbang para tamaan ang mga critical military elements industrial base ng Russia upang agawin sa kanila ang kakayahan na ipagpatuloy ang agresyon. Sa madaling sabi, tinatarget ng Ukraine ang mga pasilidad na bumubuhay sa kakayahan ng Russia na lumaban. Hindi ito ang unang beses na tinamaan ng Ukraine ang refinery na ito. Noong Setyembre, inatake rin nila ito kaya napilitang tumigil ang operasyon ng tuluyan. Noong Agosto, nasira rin nila ito muli at nawasak ang pangunahing processing unit. Bawat strike, ilang buwan bago maayos. At bawat repair, umaabot sa bilyon, pera na wala na halos ang Russia. Inamin ng governor ng Samara region ang pag-atake pero tumangging sabihin kung gaano kalaki ang pinsala. Ang pananahimik na iyon ay isang malinaw na indikasyon. Kapag ayaw ng Russia magsabi ng numero, ibig sabihin masama ang lagay. Pero hindi pa doon natapos ang Ukraine. Tinamaan din nila ang isang gas processing plant malapit sa Orenburg, mga 800 milya lang mula sa border ng Ukraine. Maraming coordinated drone strikes sa iba't ibang rehiyon, lahat matagumpay. Ipinapakita nito na kaya na ngayon ng Ukraine umatake kahit saan sa loob mismo ng Russia. Wala nang ligtas na energy facility. Walang refinery na hindi nila maabot, mahalaga rin ang timing. Palapit na kasi ang winter at kailangan ng Russia ang bawat patak ng fuel
para painitin ang mga bahay at patakbuhin ang kanilang military. Pero ngayon, mas pinahirap ng Ukraine ang sitwasyong iyon. Pag-aari ng Rosneft ang refinery na ito at iyon mismo ang state oil company ni Putin. Kaya bawat barrel ng langis na hindi napoproseso ay katumbas ng perang hindi na makakarating sa war chest ng Kremlin. Sinasabi ng Russia na na-intercept daw ng kanilang air defenses ang ilan sa mga drones pero ang laki ng apoy ay nagsasabi ng kabaligtaran. Dahil hindi ka makakakita ng apoy na nakikita mula sa kalawakan kung epektibo ang air defense mo. Gumagamit na ngayon ang Ukraine ng mga bagong long-range drones na partikular na ginawa para sa mga ganitong deep strikes. Lumilipad ang mga ito ng mababa para makaiwas sa radar at may dalang sapat na explosives para sirain ang mga pasilidad na pang-industriya. Ano ang ibig sabihin nito para sa kampanya ng Russia? Ang Novokuibyshev Refinery ay nagbibigay ng fuel sa mga military bases sa 4 na rehiyon. Ngayon kakailanganin nilang mag-ration ng supply, kailangan ng fuel ng mga military vehicles, kailangan din ng fuel ng mga combat aircraft at kung wala ito, hindi sila makakalaban. Ngayong taon pa lang, 7 major refineries na ng Russia ang nawasak ng mga atake ng Ukraine at bawat pagkawala ay napipilitan silang mag-import ng mga refined products sa mas mataas na presyo. Simple lang ang equation, mas kaunting kapasidad sa pagre-refine ay katumbas ng mas kaunting pera para sa armas. Mas kaunting pera para sa armas ay mas mahina ang military. Ginamit ng Ukraine ang laki ng Russia laban dito. Sobrang laki ng Russia para maprotektahan ang lahat ng critical sites nito. Mayroon silang libo-libong milya ng pipelines, daan-daang refineries at napakaraming storage facilities. Ang kailangan lang ng Ukraine ay mga maliliit na drones at magandang intelligence. Pero ang Russia, kailangan ng malawak na air defense network na wala naman sila. Ngayon, napipilitan ng Russian military na mamili, depensahan ng sariling teritoryo o ituloy ang paglusob sa Ukraine. Hindi nila kayang gawin pareho ng sabay at pinatunayan ng ataking ito na ginawa ng Ukraine na imposible na ang pagpili habang naghihirap ang mga puwersa ng Russia na makuha ang maliliit na baryo sa silangang Ukraine, ang mismong bayan nila nagliliyab. Bawat refinery na winawasak ng Ukraine ay isa pang pasilidad na hindi madaling palitan ng Russia. Hinarangan ng Western sanctions ang teknolohiyang kailangan nila para sa mga repair. At ang mga kumpanyang Chino ayaw namang masangkot sa secondary sanctions kaya hindi sila tutulong. Habang ito'y isinusulat, patuloy pang lumalawak ang apoy sa Novokuibyshev. Aabutin pa ng ilang linggo bago matapos ang damage assessment. Pero malinaw na ang mensahe ng Ukraine, walang ligtas na lugar sa buong Russia at ito simula pa lang.